Alamat ng Rosas. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon ay may isang dalaga na nagngangalang Rosa na kilala dahil sa natatanging tong ganda at dahil na rin sa kanyang mapupulang mga pisngi, kung kaya't pinagkakaguluhan si Rosa ng mga kalalakihan. Isang araw nang dumating ng bahay si Rosa ay nakita niya isa sa kanyang mga manliligaw na si Antonio na kausap ang kanyang mga magulang at humihingi ng pahintulot na manligaw kay Rosa, kung saan ay masaya naman siyang pinayagan ng mga magulang ni Rosa. At dahil na rin sa rason na si Antonio lamang ang lalaking unang umakyat ng ligaw sa kanila. Ang kinakailangan lang naman na gawin ni Antonio ay ang mapatunayan ang sarili kay Rosa at pasiyahin ito. Iyon ang naghimok kay Antonio, kaya naman pinagsilbihan niya ang pamilya ni Rosa sa pamamagitan ng dote. Lubos namang natuwa ang mga magulang ni Rosa, lalong-lalo na ang dalaga na unti-unti ay nahuhulog na ang loob sa masugid na binata. Sa araw kung saan ay dapat sanang sasagutin ni Rosa ang kanyang manliligaw, ay doon rin siya labis na nagtaka kung bakit wala pa ito. Doon din niya nalaman na pinaglalaruan pala siya ni Antonio nang marinig niya ito habang kausap ang kanyang kaibigan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rosa sa kanyang narinig. Di tumigil sa pag-iyak si Rosa habang siya ay pabalik sa kanilang bahay. Nag-aalala naman siyang tinanong ng kanyang mga magulang, pero hindi sumagot ang dalaga. Kinabukasan ay hindi na nakita si Rosa, pati na rin sa mga sumunod na araw. Isang araw ay nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo na dapat sanang tagpuan nila Rosa at Antonio. Tinawag ang halaman na rosas dahil ang pulang kulay ng bulaklak ay nagsisilbing paalala sa mga mapupulang pisngi ni Rosa. Ang naiiba lamang ay ang tinik na napapalibot sa halaman na pinapaniwalaan na si Rosa, na nagsasabing walang sinuman ang makakakuha sa magandang bulaklak na hindi nasasaktan. Noong araw ay may isang magandang dalaga na nagngangalang Rosa na balita sa kanyang angking kagandahan, kayumian, kabaitan. Maraming nabibighani sa kanyang kagandahan, ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan. Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit si Cristobal, isang maigpit niyang mangingibig, ay hindi makapapayag na di mapasa kanya ang dalaga. Nanalangin si Rosa sa Panginoon at noon din ay siya ay naging isang bangkay. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang di magbalik kailanman. Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na bulaklak, ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan, dahil niloob nito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa
na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga nito upang hindi pagnasahang putulin lamang ng sinuman.